Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahapon po ay pumasok na ang bagong taon sa Arabic, Amun Jadid, wika nga. 1448 na tayo ngayon sa taon ng Hijri. So, may mga Muslim, ibang kamusliman na nagbabatian na Happy Amun Jadid at may mga New Year resolution sila. Ang mga pantas, nagsabi sila dito na hindi kinakailangan natin na makikaya o magbati ng Amun Jadid. Datapot, tignan lang natin kung ano yung turo ng Islam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailanman hindi niya itinuro at hindi itinuro ng kanyang mga sahaba ang patungkol sa pagdumating ang bagong taon, ano yung mga espesifiko na mga dapat natin gawin, pagbati o ano yung mga ritual na dapat gawin, walang nabanggit. Ngunit dahil kung titignan natin, ang Islam po ay relihiyon na tapos na ang lahat. Ipinag-iwan na sa atin ni Propeta Muhammad ang kanyang mga turo, salita at ang mga kilos na hindi na natin kailangan magpabago. Dahil ang pagbabago sa relihiyon o sa mga turo ni Propeta Muhammad ay ito ay taliwas sa kanyang turo at hindi tatanggapin ito sa atin sa araw ng paghukom, datapot ito ay baka maging kasalanan pa. O di kaya ito ay maging paligaw sa atin. Alalahanin si Satanas, ang gusto niya at mas kaaya-aya sa kanya na ang isang Muslim na mananampalataya ay gumawa ng mga pabago sa relihiyon ng Allah, ng mga ritual o mga turo o akida o paninindigan. Mas kaaya-aya yon sa kanya at gusto niya yon sa isang Muslim. Bakit? Dahil ang Muslim na nagkakasala, gumawa ng kasalanan, halimbawa, pumatay, uminom ng alak, nakipangalunya, malaking kasalanan yan sa Islam. Kailangan yan ng pagbabalik loob, pagtauba. Pero may time ka dyan na pwede kang maghingi ng kapatawaran dahil nagawa mo yun eh. Alam mo yun, na-admit mo yun. You accepted that this is a sin. So you still have a time to return back and repent for the sins. Ang problema kasi sa bid'ah, akala mo tama yung ginagawa mo. Yun pala, napapalayo ka na sa Allah dahil gawain na turo ni Satanas na hindi ito kalugod-lugod sa Allah na akala mo tama, kaya tuloy-tuloy mo pa rin siyang ginagawa. Pero anyway, may mga tips po tayo ngayon, sabi ng mga pantas, o ano yung mga dapat gawin sa isang Muslim. Hindi natin kinakailangan na may okasyon, na may Amun Jadid o New Year na dapat natin gawin. Sa mga sumusunod ang mga ito. Una, ang isang Muslim, ang buhay niya, araw at gabi, araw-araw, dapat natin tayo ay magbalik loob sa Allah. At tawbatu as-sadiqa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sino nga bang hindi sa atin nagkakasala? Sino nga bang walang pagkukulang sa atin? Si Allah, ang gusto niya ay ang mga taong nagbabalik loob sa Kanya, na palagian nagtatawba. Pangalawa ay kinakailangan natin yung al-muhasabatu alan nafs alamada. Yung pagninilay-nila sa ating sarili. Nasaan na tayo ngayon sa ating koneksyon sa ating tagapaglikha? At doon sa mga nakaraan na ating mga nagawa. Nasaan tayo ngayon bilang paghahanda natin sa araw ng pagkabuhay muli o sa araw ng paghukom. So we need to rectify ourselves. We know that we have so many shortcomings, especially when it comes of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayo sa mga kalingkingan ng mga nauna na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo napapalibutan tayo ng maraming pagsubok, pamilya, ang ating environment, ang pera, ang posisyon, ang lahat ng yan, which is ito ay nagda-divert sa atin sa ating pag-aalala at pagsamba sa Allah. Pangatlo ay kinakailangan natin yung husnun niyah, biistimrar, as-sadiqa. Kinakailangan natin yung palagian na binabago natin ang ating intensyon, na walang halo, walang pakitang tao, parinig tao. Ibig sabihin, pagiging dalisay ng ating puso na lagi tayong may koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alalahanin natin, ang ating mga gawain hindi tatanggapin ng Allah maliban sa kung sino yung ang kanilang mga gawain ay dalisay na totoo na ginawa nila ang mga mabuting pagsamba o gawain mabuti para sa Allah. Pang-apat ay kinakailangan natin ang mga iqamat al-faraid al-wajibat. Yung mga pag-uutos ng Allah, yung mga pagdarasal 5 beses sa isang araw, pagbibigay ng zakat, at yung mga
pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, yung mga Hajj, at lahat ng mga pag-utos. At ganun din pagbabawal sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah na maliwanag at malaman natin na ito ay nasa Quran. Kailangan po natin ito ay dapat nating iwasan dahil ito ang siyang alalahanin natin na ito ang ating layunin dito sa mundo. Panglima po ay kinakailangan natin na al-ikthar minad du'a wal-dhikr wal-qira'atil Quran. Subhanallah, mahirap yung pinagsasabihan mo na itong gawin natin tapos sarili mo mismo nakakalimutan mo. But we still to rectify and advise ourselves and of course the others. Kasi yan ang Islam, ad-dinu nasiha. Kailangan natin yung palagian na lagi tayong manalangin sa Allah, magdua, alalahanin siya palagian kahit saan man tayo naroroon, nasa mga pagsubok o nasa lugar na tayo ay masaya o nalulungkot. Kailangan natin ng pagdikr, pagdua at pagbasa ng Quran. Pang-anim po ay kinakailangan din po natin ang pakikitungo ng mabuti sa ating mga magulang, asawa, mga anak at pamilya. Wa ihsanun nas, ang pakikitungo ng mabuti sa lahat ng mga tao. Kinakailangan po yan. At ang bilang panghuli po ay ang as-siyamu al-mashru' khasatan fi hadha ash-shahr al-muharram. Yung palagian natin na gumagawa tayo ng mga gawaing nawafil na mga sunnah na alam natin na ito ay nagpapalapit sa Allah. Walang gawain na nagpapalapit sa Allah maliban sa mga gawain na ito ay mga voluntarily na sunnah katulad ng pag-aayuno lalong-lalo na sa Yawmu Ashura na darating ito sa Yawmul Khamis na ang gantimpala nito ay napakalaking gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapatawaran sa ating kasalanan sa nakalipas. At ito ay gagawin natin sa bago mag-Ashura o pagkatapos ng Ashura. Pwedeng gawin ng 1 araw o 3 araw o 2 araw. Sana po sa mga sandaling ito napulutan natin ang aral ang patungkol sa Amun Jadid o New Year ng Islam na ito ay alamin natin ang turo nito ay, ang aral dito ay napapalapit na pala tayo sa ating libingan, nabawasan na ang buhay natin dito sa mundo. Hindi kinakailangan na may mga ritual na dapat natin gawin, maliban sa ang Islam ay tapos na ang lahat. Hindi natin kailangan baguhin, hindi natin kailangan magpakita ng gilas dahil alinsunod lamang po ang ginagawa natin sa turo at yapak na pinag-iwanan ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.